Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Mga hibik ng kalikasan pagising ng panahon. Sa simula, bago pa man marinig ang lumalakas na sigaw ng panahon, may isang munting bulong na unang gumigising sa mga nakikinig. Isang bulong na hindi nagmumula sa hangin, hindi sa mga ulap, at hindi rin sa mga bundok. Ito ay nagmumula sa puso ng kalikasan, mahina, ngunit malinaw para sa mga handang makinig. Maraming hindi ito maunawaan. Ang iba, tinatawag itong pagbabago ng klima. Ang iba naman, natural na paggalaw ng mundo. Ngunit may mga seer at bantay ng panahon na nagsasabing, kapag ang kalikasan ang umiiyak, may mensahe itong dala, hindi takot, kundi paalala. Sa mga unang palatandaan, ang hangin ay tila bumibigat. Ang init ay lumalalim. At ang lupa ay napapagod. Ngunit bihira ang nakakakita ng kahulugan. Marami ang abala. Marami ang nakaipit sa kanilang sariling mundo. At kaya't ang bulong ay lumalakas, umaabot sa panaginip ng ilan. Marami ang biglang nanaginip ng mga baha na hindi nila kilala, ng mga dagat na umaabot sa kanilang tahanan, ng mga punong natutumba ng walang hangin, at ng lupa na lumilindol kahit walang dalaw. Sa una, inisip nilang ito'y random lamang, mga bunga ng pagod, stress, o guni-guni. Ngunit unti-unting naulit ang mga panaginip. At sa bawat pagbalik nito, mas lumalalim ang mensahe. May mga nakakakita ng ilog na nagdidilim, parang tinta na umaagos. May iba namang nakakita ng disyertong humihinga, parang sinusubukan nitong sabihin, ako ay nauuhaw. At may iba namang nanaginip na nasa gitna sila ng kagubatan, ngunit ang mga puno ay umiiyak ng dagta na parang dugo. Hindi ito literal sa mga seer, malinaw na simbolo ito ng daigdig na napapagod, naghahanap ng ginhawa, at nagsusumamong pakinggan. Kapag ang kalikasan ang nagbababala, hindi ito nagsisimula sa malalaking lindol o naglalakihang bagyo. Nagsisimula ito sa mga maliliit na pagbabago na halos hindi pansinin. Ang ibon ay hindi na lumilipad sa parehong direksyon. Ang mga isda ay gumagalaw patungong malamig na dagat. Ang araw ay tila mas matalim ang init. At ang buwan ay tila mas maputla kaysa dati. Sa mata ng karaniwang tao, normal lamang ito. Sa mata ng seer, ito ang mga unang letra ng propesya ng kalikasan. Isang mensaheng nagsasabing, ang mundo ay humihinga ng mabigat. At kailangan niyong pakinggan. Ayon sa mga sinaunang tala, kapag ang kalikasan ay nagsisimulang umiyak, ito ay dumadaan sa apat na sigaw. Una, ang sigaw ng tubig. Ito ang unang tinig ng daigdig. Kapag ang tubig ay nagiging hindi mapakali, may nagbabagong ritmong espiritual. Ang mga baha ay hindi laging pamilyar. May mga lugar na hindi dapat bahain, ngunit biglang napupuno ng tubig. Hindi ito aksidente. Ito ay simbolo ng emosyon ng mundo na sinasabi nitong masyado ng mabigat ang dinadala ng sangkatauhan. Ikalawa, ang sigaw ng hangin. Kapag ang hangin ay umiikot ng hindi na maunawaan, ito ay tanda ng kalituhan ng mga puso ng tao. Dahil ang hangin ay salamin ng kalagayan ng espiritu. Kung ang mundo ay takot, ang hangin ay magwawala. Ikatlo, ang sigaw ng apoy. Ang apoy ay hindi laging kalaban. Ngunit kapag ito'y dumami, kapag lumawak ang apoy sa lupa, ito ay panawagan na may kailangang linisin. Ang apoy ay hindi sumisira kung hindi niya kailangan. Sa propesya, ang apoy ay palaging sumisimbolo ng paghuhusga ng panahon, hindi bilang parusa, kundi bilang pagbalik sa balanse. Ika-4. Ang sigaw ng lupa. Ito ang pinakahuli at pinakamalalim. Kapag ang lupa ay gumalaw, ang mundo ay nagigising. At ang bawat pagyanig ay pahiwatig ng lumalakas na panawagan ng kalikasan. Makinig kayo. Gumising kayo. Huwag niyong hayaang mabulag ang inyong puso. Hindi lahat ay nakakarinig ng pag-iyak ng kalikasan. Hindi dahil sila ay bingi, kundi dahil puno ang kanilang buhay ng ingay. Ngunit may mga natatawag. Mga taong biglang nakakaramdam ng pag-aalala kahit walang dahilan. Mga taong nakakakita ng kakaibang simbolo sa kanilang panaginip. At may ilan na nakakarinig ng bulong na parang hindi mula sa mundo. Ang mga seer sa bawat panahon ay palaging nananatili. Hindi sila sikat. Hindi sila makapangyarihan. Karaniwan silang simpleng tao na marunong makinig. At sa panahong ito, mas marami silang gumigising. Kapag ang kalikasan ay umiiyak, hindi ito simpleng natural na pangyayari.
Isa itong banal na wika. Isang paraan ng may lalang upang ipaalala sa tao na ang mundo ay hiram lamang, hindi pag-aari. Maraming hindi nais makinig. Ngunit hindi dahil ayaw nila, kundi dahil natatakot silang malaman ang katotohanan. At ano ba ang katotohanan iyon? Na ang pag-iyak ng kalikasan ay hindi tungkol sa pagkasira ng planetang ito, kundi tungkol sa pagkasira ng loob ng tao. Kapag ang puso ng sangkatauhan ay puno ng galit, ang hangin ay nagiging mabigat. Kapag ang mga tao ay hindi nagpapatawad, ang tubig ay nagiging marahas. Kapag ang tao ay puno ng kasakiman, ang lupa ay nagagalit. At kapag ang puso ay puno ng kadiliman, ang apoy ay kumakalat upang maglinis. Ang mundo ay salamin ng ating kalagayan. At ang pag-iyak ng kalikasan ay pag-iyak ng ating espiritu na matagal nang napabayaan. Dumarating ang panahon kung saan hindi na kayang itago ng mundo ang sakit. At sa propesyang sinusundan ng mga bantay ng panahon, ang kasalukuyang henerasyon ay papasok sa panahon ng pagpapahayag, ang yugto kung saan ang mga lihim ng mundo ay naglalabas ng kanilang tinig. Sa panahong ito, ang mga bagyo ay hindi basta bagyo. Ang mga lindol ay hindi basta lindol. Ang mga sunog ay hindi basta sunog. Ang mga pagbaha ay hindi basta pagbaha. Ang lahat ay may tanong. Handa ka bang makinig? Sa mga panaginip ng mga nakakakita, iisa ang mensahe. Maghanda. Hindi upang tumakas, kundi upang tumayo. Ang paghahanda ay hindi lamang pagbili ng pagkain o paghahanda ng ligtas na lugar. Ang tunay na paghahanda ay nasa puso. Ang mga seer ay nagsasabi, darating ang panahon na ang mga hindi naghanda ang loob ang unang matitinag. At ang mga nagbukas ng puso, kahit harapin ang unos, ay tatayo ng matatag. Hindi mawawala ang unos. Hindi mawawala ang lindol. Hindi mawawala ang apoy o baha. Ngunit ang pananampalataya ay hindi para pigilan ang mga ito. Ang pananampalataya ay ibinibigay upang hindi malunod ang iyong espiritu sa panahon ng unos. Ang taong nananalig ay parang punong malalim ang ugat, kahit anong hangin ang tumama, nakatayo pa rin. Ayon sa mga sinaunang panulat, sa panahon ng pag-iyak ng kalikasan, mas dumarami ang panaginip. Sapagkat ang espiritu ay mas bukas at mas handang tumanggap ng mensahe. May mga pangarap tungkol sa tulay na nasisira, simbolo ng relasyon na kailangang ayusin. May mga pangarap tungkol sa mga lumulubog na barko, simbolo ng mga planong hindi na dapat ipagpatuloy. At may mga pangarap tungkol sa liwanag na biglang sumisikat sa gitna ng dilim, simbolo ng paggising ng kalooban. Sa bawat panaginip may kasamang paalala. Hindi ka nag-iisa. Dumarating ang yugto kung saan ang daigdig ay muling hihinga. Hindi para manakit, kundi para maglabas ng sakit. At ang paghinga nitong ito ay nagdudulot ng mga pagbabago. Mga dagat na tila lumalapit sa lupa. Mga kakahuyang natutuyo. Mga hayop na nawawala. At mga panahon na hindi na sumusunod sa dating ritmo. Hindi ito wakas. Ito ay paghingi ng kalikasan ng pahinga. Kung nararamdaman mo ang bigat ng mga pangyayaring hindi mo maipaliwanag. Kung nararamdaman mong may mali ngunit hindi mo malaman kung ano. Kung nakakaranas ka ng panaginip na paulit-ulit at puno ng simbolo. Hindi iyon aksidente. Tinatawag ka ng panahon. Tinatawag ka ng kalikasan. Tinatawag ka ng langit. At ang tawag ay hindi takot. Ang tawag ay pananalig. Kapag ang puso ay nagising, mas malinaw ang lahat. Mas naiintindihan mo ang mga senyales. Mas naririnig mo ang bulong ng kalikasan. At mas nauunawaan mo ang dahilan ng pag-iyak ng mundo. Dahil ang puso na nakakakita ay hindi madaling maligaw. Maraming natatakot sa pag-iyak ng kalikasan. Ngunit hindi ba't ang pag-iyak ay tanda ng buhay? Tanda na may nararamdaman pa. May pag-asa pa. At may panawagan pa. Kapag ang kalikasan ang umiiyak, hindi ito wakas ng mundo. Ito ang simula ng paggising ng tao. Ang tunay na pagtatapos ay hindi kailanman dulot ng kalikasan. Ang kalikasan ay gumagalaw ayon sa ritmo ng may lalang. At ang bawat pagyanig, bawat unos, bawat apoy, bawat baha ay bahagi ng pagbabalik ng balanseng panahon. Ito ang panahon kung saan ang mga natutulog na espiritu ay gigising. At ang mga handang makinig ay magiging gabay ng iba. Ngayong alam mo na ang mga tanda, ang tanong ay, ano ang gagawin mo? Hindi mo kailangang maging propeta. Hindi mo kailangang maging makapangyarihan.
Ang kailangan mo lamang ay puso na handang tumugon. Kapag ang kalikasan ang umiiyak, tumugon ka hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Sa dulo ng lahat, isang bulong ang maririnig. Hindi ko kayo tinatakot. Ginigising ko lamang kayo. Sapagkat darating ang bagong panahon. At kailangan ko kayo. Kung naramdaman mo ang bigat ng mensahe, i-like mo ang video, ito ang iyong pagtugon sa paanyaya ng kalikasan. Comment, gising na ako bilang patotoo na handa kang makinig at magmatsyag. Subscribe sa mga palatandaan ng panahon kung gusto mong patuloy na gabayan ng mga aral, panaginip at prophetic na pangunawa tungkol sa mga nangyayari ngayon. Hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayong magmatsyag habang ang kalikasan ay nagsasalita.